Nandito mga tauhan ni na Albert, kaya't sigurado, nandito rin siya. Vera, magtago ka, sabi ni Beryl kay Vera. Agad naman tumalima si Vera at sumunod kina Pamela sa itaas. Di pa man siya nakakaakyat narinig na niyang kalabog sa pinto. Kasabay ng muling pagpapaputok ng mga ito, kaya't napatakbo na siya patungo sa itaas upang makapagtago. Samantala, namabuksan ang pinto ng manson agad nang nagpaputok ang mga ito, kaya naman agad na nakipagpalitan ng putok si Rafael sa mga tauhan ni Albert. Walang kasama mga tauhan si Rafael at paparating pa lamang ang mga ito, kaya wala sila magawa kundi ang makipaglaban dito. Maingat na nagtago sila sa pader habang nakikipagpalitan ng putok. Natatamaan naman ni Rafael ang mga tauhan nito at paiba-iba ang kanilang pwesto. Maya-maya napansin nilang hindi nagpaputok ang mga ito, kaya sumilip si Rafael, kaya nakita nilang nakatayo si Albert sa may pinto. Tulad nga ng inaasahan ko ay talagang magkikita tayong muli sa ganitong sitwasyon. Parang tulad rin ng dati. Nakangising sabi ni Albert sa kanila. Agad na lumabas si Rafael at tinuto kay Albert ang kanyang baril. Ganon din si Beryl. Oo, pero hindi na mangyayari ang ginawa mo niyo dati. Hindi ko hahayaang may madamay dahil sa gagawin mo. Mariing saad ni Rafael. Natawa naman si Albert sa sinabi ni Rafael at napatango-tango. Nakakita ko nga, dahil ba sa unikaihin ng mga Benefe? Mukhang siya nga ang dahilan. Pero hindi ako nandito para sa pamilyang ito. Nandito ako para kunin ang asawa ko. Para pagbayarin ka sa ginawa mong pagsira sa aking negosyo. Sigaw ni Albert at agad nagpaputok ng baril sa itaas ng hagdan. Sabay na napalingon si Rafael kung saan ito nagpaputok. Lumabas ka, Vera. Kung ayaw mong patayin ko silang lahat dito. Sigaw ni Albert. Di naman alam ni Vera kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Hindi niya akalain na nakain pa talaga siya nito. Imbes na magtago siya sa mga kwarto, pinili niyang manatili sa may hagdan at doon nagtago sa may pader. Napatutup siya sa kanyang bibig upang pigilang mapahikbi. Naguguluhan siya sa kung ano ang kanyang gagawin. Sa tingin mo ba hahayaan namin siyang mapunta sa mga kamay mo? Tama nang ginawa mong miserable ang buhay niya at hindi ko hahayaang makuha mo na siya. Galit na sigaw ni Beryl kay Albert. Natigil na naman si Vera sa narinig niya at bahagya pang sumilip sa ibaba. Nakita niya si Albert na napangisi habang nakatingin kay Beryl. Agad naman napaiwas si Beryl, ngunit natamaan pa rin siya sa balikat, kaya bahagya siya napaatras. At hindi na naging hudyat upang umatake si Rafael patungo kay Albert na agad naman sinalubong nito. Nagpapalitan silang dalawa ng suntok at sipa. Nakakita ni Rafael na mahusay rin si Albert sa pakikipaglaban. Kaya't siguradong hindi ito magiging madali para sa kanya. Nagpapalitan silang dalawa, habang ibang tauhan naman ni Albert ay sumugod na rin kina Beryl, ngunit narinig nilang putukan sa labas. Kaya't napangisi si Beryl dahil dumating na ang mga kasamahan nila, kaya mabilis din siyang umatake sa mga tauhan ni Albert. Ilang saglit pa ay tumilapon na si Rafael at tumama sa pader dahil sa ginawang pagsipa na malakas ni Albert sa kanyang dibdib. Humihingal naman si Albert at pinahid ang dugo na nasa kanyang gilid ng labi. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. May sorpresa pala ako sa inyong dalawa. Nakangising sabi ni Albert. Nakatingin kay Beryl. Tumigil naman ng kanyang mga tauhan na nakipagpalitan ng atake kay Beryl dahil sila niya sa niya itong umatras na muna. Kahit abala din ng iba sa pakikipagpalitan ng atake sa nasa likuran nila. May kinuha ito sa kanyang bulsa, isang cellphone at may pinindot dito. Saka pinakita kina Rafael. Sigurado namang kilala niyo sila, hindi ba? Napatitig si Rafael at Beryl sa video na pinakita ni Albert at pareho pa silang natigilan. Na makita roon si Alice na nakagapos at may takip sa bibig. Nasa tabi naman ito ang ina ni Rafael. Naganoon din ang kalagayan. Albert! Galit na sigaw ni Rafael. Masyado kang kampante at abala sa babaeng iniingatan mo. Hindi mo man lang naisip ang kalagayan ng ina mo. Kaya kasalanan mo kung bakit ka na pabaya. Habang ang magandang dalag naman na yan ay sinunod namin. Dahil mukhang nakalimutan mo siyang sunduin. Nakangising sabi ni Albert sa kanila. Hayop ka? Huwag na huwag mong sasaktan ng ina ko. Sigaw pa ni Rafael dito. Talagang dinami mo pang walang alam dito? Napakatuso mo. Galit na sigaw ni Beryl at akmang napatakip ito na mapahinto siya sa pagtutok ng baril ni Albert sa kanya. Huwag masyadong mainit ang ulo. Baka pati ako mag-init. Patikim pa lang naman to eh. Kaya naman hintayin niyo ang tawag namin kung saan tayo magkikita. Nakangising sabi ni Albert sa kanila. Hayop ka?
Mariing sabi ni Brile. Napangisi lang si Albert at muling tumingin sa itaas kung saan nagtatago si Vera. Napangisi si Albert at muling tumingin sa itaas kung saan nagtatago si Vera. Vera, tatawagan din kita kung saan tayo makikita at siguraduhin mo magiging handa ka sa gagawin kong parusa. Banta ni Albert at tumalikod sa kanila. Naikayom na lang ni Rafael ang kanyang kamay at napasuntok sa pader. Di niya inaasahan na kuha nito ng ganun kadali ang kanyang ina at nadamay pa si Alice. May mga tauhan sila nagbabantay dito kaya imposible na nakuha agad ng mga ito ang kanyang ina. Iho, hindi ko alam kung ano nangyayari sa biglang pagsugod ng lalaking yun dito. Ngunit sana magawa ninyong mailigtas ang pamangkin ko. Kinakabang sabi ng ama ni Pamela nang lumapit na sa kanila. Huwag kayong mag-alala, Mr. Benafe. Ililigtas namin sila. Mariing sabi ni Brile. Napatango lang ang ama ni Pamela at nagpaalam na pupunta ng kanyang mag-ina na nasa itaas. Nagmamadali itong umakyat at nakita niya pa si Vera na nakayakap sa kanyang mga paa at nakayuko. Inalis niya ang kanyang tingin dito at agad na tinawag sina Pamela, ngunit walang tugon mula sa mga ito. Kahit na sumigaw na siya na umalis na ang mga ito, hanggang sa mapunta siya sa huling kwarto, malapit sa terrace. Nakita niya nakabukas ito kaya mabilis siyang pumasok at do'y nagulat siya sa kanyang nakita. Nakandusay sa sahig ang kanyang asawa at walang malay. Alea! Alea! Tawag niya dito. Agad niyang hinawakan ang leg dito at naramdaman niyang may pulso pa. Tinawag niya si Pamela ngunit walang tugon mula rito hanggang sa nakita niya ang pamilit na papel sa tabi ng kanyang asawa at binasa niya ito. Ihiram muna namin ang iyong prinsesa. Yun ang nakasulat sa maliit na papel na naging dahilan upang panghinaan siya ng loob at nasisiguro niyang hawak ng mga ito si Pamela. What happened? Narinig niya ang boses ni James sa kanyang likuran. Kasama si Vera na bahagyang natigilan sa nakita. Isang malakas na sigaw lamang ang ginawa ng ama ni Pamela. Ang malakas na sigaw ng ama ni Pamela ay mabilis silang tumakbo patungo sa itaas. Nakita nila sa dulo na nakatayo si Vera at James, kaya naman pumunta sila doon. Ngunit pareho ring natigilan nang makitang nakandusay ang ginang sa sahig at walang malay. Kinuha nila si Pamela. Kinuha nila ang anak ko. Umiiyak pang sigaw nito. Di naman magawang kumilos si Rafael dahil sa kanyang narinig at tila bumalat muli ang kaba, takot sa kanyang puso. Napatingin si Brile kay Rafael at nakita nito sa kanyang mga mata ang kakaibang galit. I will put her in the bed. Maya-maya sabi ni Brile at binuhat ang ginang patungo sa kama. Tinignan nito ang kalagayan ng ginang at nakahinga siya ng maluwag dahil sa naging ayos nito. Pero alam niyang lahat sila hindi maayos ang isip at nararamdaman niya. She is okay. This is unexpected and we are not prepared for it. But we will do anything to get them back. Saan ni Brile? At bumaling kay Rafael na hindi pa rin makapagsalita. Lumapit si Brile sa ama ni Pamela at tinapik ang balikat. Sir, kailangan niyo maging matatag. Gagawin namin ang lahat, mabawi lamang sila. Sa ngayon, doon muna kayo sa inyong kapatid at ipaalam ang nangyari kina Alice at Pamela. Ipapahatid namin kayo sa tauhan namin doon. Ipaubayan na ito sa amin. Seryosong sabi ni Brile dito. Dahan-dahan naman tong tumango. Kaya muli niya itong tinapik, saka siya bumaling kina Brile. Kina Vera ang narili lang nakatingin sa kanila. Sumama ka sa amin. Seryosong sabi ni Brile kay Vera. Hindi yun na ako kailangan alalahanin pa. I have things to do. Tanging sabi ni Vera at tumalikod. Stay, biglang sabi ng ama ni Pamela. Kaya't napahinto siya at kunot noong bumaling dito na hindi lang na nakatingin sa kanya. Why would I? Gusto niyang babalik na naman ng Albert na hindi dito dahil sa akin? Sa tingin mo, hindi ko na mararamdaman ang kasalanan ko kung bakit kayo nilusob ng taong yon? Kasalanan ko. Kasalanan ko dahil pumasok ako sa buhay ninyo at ginulo kayo na maging ang anak ninyo ay dinamay ko dahil sa akala kong pinatay mo ang ina ko. Ngayon hindi ko na kailangan ng pag-aaral ninyo dahil may sarili akong isip at huwag kang mag-alala. Di ko tatakasan na parusang ibibigay sa akin ng anak ninyo. Mariing sabi ni Vera at mabilis na naglakad papalabas. Agad naman sumunod si James dito at nag-aalala kung ano ang gagawin nito. Hindi na nagawang pigilan pa ni Brile ang pag-alis ni Vera. Kaya hinayaan na lamang niya ito. Muli siyang napatingin kay Rafael. At wala pa itong ginawang kilos. Kaya nga nagpaalam na siya sa ama ni Pamela na aalis na sila at tatawagin to kung ano man ang mangyayari. Inakay na niya si Rafael na hindi pa rin nagsasalita at naiintindihan naman niya iyon. Nagbigay ng utos si Brile sa kanyang tauhan na may mananatili sa tabi ng asawa at ihatid ito sa bahay ng kapatid.
Saka sila umalis kasama ilang tauhan nila at bumalik sa lumang bahay ni Rafael. Agad na nagbukas ng alak si Vera na marating niya ng bahay at mabilis na ininom. Hinablot naman siya ni James at pinigilang uminom ng marami. Kaya galit siyang bumaling dito. Hindi yan ang kailangan mo, Vera, saad ni James. At bakit hindi? Sa tingin mo ba matapos sa mga revelasyong nalaman ko, para bang nilamon ako ng kumunoy na ginawa ko? I was so embarrassed. I was taking revenge with the family who did nothing to me, and the fact that I made myself being the trap with that monster who killed my mother. Pakiramdam ko gusto kong patayin na lamang sarili ko. Galit na sigaw ni Vera at di mapigilang dumaloy sa pisngi ang kanyang luha. Napaupo siya at napayoko dahil sa kanyang nararamdamang pagkapahiya. Napabuntong hininga naman siya, nilapitan si Vera, hinaplos niyang braso nito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo at maging ako'y ganun din. Ngunit hindi maaaring maging ganito ka na lamang knowing that he is still there to ruin your life. Hayaan mo bang manalo siya ulit ngayon? Sinira na niya ang pagkatao mo. Hayaan mo bang paglaruan ka niya? Gayong alam mo namang siya talaga ang pumatay kay Tito? May magagawa pa rin tayo, Vera. At naniniwala ako na magagawa natin siyang pabagsakin. Parang makipagtulungan tayo kay na Rafael. Pahayag pa ni James. Hindi naman makapagsalita si Vera dahil sa sinabing iyon ni James. Naiintindihan naman niyang sinasabi nito. Ngunit nangingibabaw pa rin ang pagkadismaya niya sa dalawa. Lalo na't may alam pala ito sa totoong nangyari sa kanyang ina. Hindi niya inaasahan ng mga iyon. Ngunit kahit anong balik niya, sa nakaraan, na nagsisimula pa lang siyang pasukin ang buhay ni Pamela, wala na rin siyang nagawa. Dahil nasira na rin niya ang buhay nito at muntik na niyang mapatay dahil sa galit na nasa puso niya. Naiintindihan ko na dismaya ka sa kanila dahil hindi nila sinabi ang totoong nangyari kay tita. Ngunit nagpaliwanag na sila tungkol doon at wala na tayong magagawa dahil nangyari na. Ang magagawa na lang natin ngayon ay ang matulungan para mabawi si na Pamela. Subalit isipin mo na lang din na gagawin mo to para maging malinaw sa iyong sarili na nagsisisi ka sa ginawa natin kay Pamela. Gagawin mo to para maging panatag ang loob mo at tuluyang mawala ang hinanakit mo. Gusto ko nang makita ulit ang totoong ngiti mo, Vera. Yung ngiting, alam kong totoong masaya ka. Iyong Vera na minahal ko noon. Matapos yung sabihin ni James, napatingin si Vera dito. Ngumiti si James sa kanya, tinaplos ang kanyang pisngi. Alam kong maging ikaw, nalilito sa kung sino talagang minahal ko. Ngunit ngayon masasabi ko na kung sino. Oo, naging totoo ang pagmamahal ko kay Pamela dahil lagi kami magkasama at minahal niya rin ako ng totoo. Ngunit hindi pa rin mawala sa akin minahal kita, na mas minahal kita kaysa sa kanya. Yung pag-aalala ko sa'yo, yung mga sandaling hindi kita matiis at mga oras na kailangan mo ko. Isa yun sa dahilan kung bakit nanatili pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry. Wala ako nagawa sa kung anong nararamdaman mo. Ngunit tayong pagmamahal lamang ang mabibigay ko sa'yo ngayon. Kaya't sana kung may naisip ka mang gawin, iisipin mo rin kung may masasaktan ba sa gagawin mo. Please, I wanted to stay with me. Forever. Madamdaming sabi ni James kay Vera. Nakita ni Vera kung paano dumali sa pisngi ni James ang luha. Di niya inaasahan ng mga sinabi ni James dahil buong akala niya mas minahal nito si Pamela. Kaya minsan pakiramdam niyang inagaw na lahat ni Pamela ang mga importanteng tao sa buhay niya. Napapikit si Vera, tinawakan ng kamay ni James. I am really sorry kung dinami kita dito. Imbes maging masaya kay nanatili pa rin sa plano ko. I'm sorry and I'm happy too because you stayed with me this long. Okay, now I will listen to you. We will work together for this. Makikipagtulungan tayo kay na Rafael. Nakangiting sabi ni Vera kay James. Napangiti naman si James at tumayo kay Vera. Inila niya ito at niyakap. Pakiramdam ni James na bunutan siya ng tinig dahil sa sinabi niya ni Vera. Nakarating si Rafael sa kanilang bahay at agad nang tumakbo papasok sa loob. Sumunod naman si Brian. Napahinto silang pareho na makarating sila sa loob dahil tumambad sa kanila ang duguan ng mga tauhan na nakabantay sa kanyang ina. Nakandusi din ng katulong at naramdaman niyang wala namang tao sa bahay. Tila nais magwala ni Rafael ng oras na yon dahil hawak ni Albert ang dalawang taong importante sa kanya. Ngunit sinubukan niya pa rin pakalmayin ang sarili para makapag-isip na mabuti kung anong kanilang gagawin. Rafael, kailangan nating planuhin tong mabuti. Hindi tayo naging handa sa biglang paglusob ni Albert, sigurado. Isa sa dahilan ng kanyang paglusob dahil sa ginawa natin sa mga negosyo na. Pero hindi na yun importante, kailangan natin mag-isip na mabuti kung para natin sila maililigtas. Seryosong sabi ni Brian. Napapakit si Rafael at napatingin dito. Okay, naintindihan ko sa nasabi mo. Di ko lang inaasahan na ganitong kanyang gagawin. Kumilos na kaagad tayo? Tugon ni Rafael.
Tumango si Bart at muli silang lumabas ng bahay. Nag-iwan sila ng ilang tauhan nila upang linisin ang mga bangkay, bago pa ito't pakita't malaman ng mga polis. Pumunta sila sa kanilang rest house at doon nila pinag-usapan kung anong gagawin nilang paglusob sa kinaroroonan ni na Albert. Kailangan din nilang alamin kung saan nila dinala sila Pamela upang makasigurado sila sa pupunta nilang lugar. Samantala, napatayo si Alice nang marinig niyang boses ng isang babae na papalapit sa kanila, kung saan sila nakakulong kasama ng ina ni Rafael na nakilala niya. Matapos siyang dukutin at dinala sa lugar kung nasan sila ngayon. "Bitawan niyo ako, ano ba?" Muling sigaw nito. Hanggang sa nakita ni Alice sa Pamela na nagpupumiglas. Napatay naman si Pamela sa babaeng nakatingin sa kanya at bahagyang natigilan. Binuksan na isang lalaki ang kulungan at pinasok siya doon, saka muling isinara. "Pamela?" Gulat na sambit ni Alice. "Alice, ano nangyayari? Bakit ka nandito?" Nagulat na sabi ni Pamela dito. Napabuntong hininga si Alice at nag-cross ang kamay nito sa dibdib. "Dinukot nila ako. Matapos ko makababa sa private plane na sinasakyan ko, kaya nandito ako ngayon. Hindi ko nga alam kung ba't nila ako dinukot. Ngunit na makita ko si Albert, biglang luminaw sa isip ko ang nangyayari. Nasisiguro kong intusan siya ni Verang dukutin ako." Seryosong sabi ni Alice. Nakita ni Pamela kung anong reaksyon ni Alice. Napabuntong hininga siya at naiintindihan kung bakit ganun agad ang naisip nito. Nakapag-usap na kami ni Vera at nalaman ko rin kung bakit niya sinisira ang buhay ko. She was my half-sister. Inisip niyang pinatay ni Daddy ang ina niya, kaya akong binalikan niya para makapaghiganti. Malinaw na rin sa kanya ngayon kung sino talagang totoo niyang kalaban. Saka ko na lang ipapaliwanag ang lahat kapag nakaalis na tayo dito, sabi ni Pamela at napapailing na lamang. "Malamang, makakalabas pa tayo dito," saad ni Alice. Napatango lang si Pamela at napasulap sa likod nito. Kaya naman muli nga siyang nagulat na makita ang ina ni Rafael at nakasandal sa pader at nakaupo. "Tita!" Agad na tawag ni Pamela at nilapitan ng ginang. Malungkot lang tong ngumiti sa kanya. "Bakit kayo nandito?" Nagtataka niyang takot. Nilusob din na Albert ang bahay. Pinatay lahat ng mga naroon bukod sa akin. Di ko alam kung ba't pa niya ako dinala dito. Tugon nito sa kanya. Inawakan naman ni Pamela ang kamay nito at pilit na pinapakalma. "Huwag kayong mag-alala, tita. Matatapos din ang lahat ng to," sabi niya rito at ngumiti. Tumangulang ito sa kanya at tumabi naman si Alice sa kanila. "Ano naman kaya ang plano ng lalaking yun sa atin? Ipapain ba nila tayo kina Rafael?" Ang lakas ng loob niyang humarap kina Rafael. Tapos ngayon kailangan pa niyang gumamit ng ibang tao? Ginawa niya pa tayong laruan, saad ni Alice at napasandal sa pader. Di naman nagsalita si Pamela at napalingon sa labas ng kulungan nang mapansing may paparating. Hanggang sa nakita niya si Albert, kaya't seryoso siya nakatingin dito. "Oh, easy, lady. Masyado namang masama ang tingin mo sa akin. Hinay-hinay lang," nakangising sabi ni Albert kay Pamela. "Ano pa bang gusto mo? Marami nang nadadamay dahil dyan sa ginawa mo," mariing sabi ni Pamela dito. Tumawa lang ang lalaki at napapailing kay Pamela. "Nadadamay? Talagang idadamay ko kayong lahat dahil bahagi kayo sa buhay ng mga McDavid. Kaya naman hihintayin ko lang silang dumating dito upang sama-sama kayong mapunta sa impyerno. Ah! Baka sa langit, dahil anghel ka, di ba? O siya, magpakasaya muna kayo dyan sa kwarto ninyo. Hihintayin lang natin ang knight and shining armor ninyo," nakangising sabi naman ni Albert at tumatawang umalis. Napairap naman si Alice sa kanyang narinig mula dito. Nais niyang burahin ito, ngunit naisip niyang wag na lang. Baka imbes barahin to'y baka siya pang burahin sa mundo. Wala namang nagawa si na Pamela, ngunit nasa isip pa rin niya kung paano sila makakatakas sa kamay ni Albert.